sinagot. Grabe 'tong araw na 'to. Ito po ang araw na mapapakita natin, magiging proud ka kung ikaw ay Duterte supporter, 'no? Dahil nakita mo na yung itinatago, yung pinakatatago. Ako, real talk po, sa una po talaga kaya ko sinusuportahan 'yan dahil kay Tatay Digong, Duterte. Pero ngayon po, mapag-iiba niyo talaga, 'no? Eto po, she can stand on her own, 'no? Hindi po siya anak lang ng kanyang ama, 'no? May sarili po siyang mga paninindigan, kaya niya pong hawakan, kaya niya pong patakbuhin itong bansang Pilipinas. Nagtataka pa ba kayo ngayon kung bakit, 'no, si VP Sara yung heir apparent ng ating Tatay Digong at hindi yung ibang anak? Ayan po, pinatutunayan po. Nilantad po ang katraydoran ng mga Marcoses. Kasama na si Imee. Magkaibigan tayo pero ang punto ni VP Sara, hindi niyo na, wala na, tapos na yung panggagamit ninyo. Nilantad po ang katraydoran at panggagamit ni Risa Hontiveros. Talagang warak na warak ang puso ni Mastimak. Hindi pa po tayo nagsisimula, gigil na, 'no? Ang sarap po, pero ito po, nanggigigil tayo na napakasarap ng pakiramdam. Yan ang gusto ko sa politika ng mga Duterte, nalalabas nila kung ano sila. Magugustuhan man ng tao, hindi, not bothered kasi hindi sila kapit tuko. Noriel Candido, thank you very much sa 125. Padoble agad si Amit. Putya, tindi. Magsimula na po tayo. Tsaka na po batian, mamaya na lang po. Magandang araw sa atin lahat, mga nagkakalaglagan. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, VP Sara, nilantad na po ang katraydoran ng mga Marcoses. Hindi pong isang tao, hindi po dalawa, lahat sila lantad. Nananalaytay dyan sa pamilya na yan, sa dugo ng pamilya na yan, yung katraydoran. Yan po, babae, magkapatid, di nyo na mauuto si Sara Duterte. Okay. Eto po, hindi po umubra yung script, no? Hindi po umubra yung script ni Risa Hontiveros. 100 times po siyang pinahiya ni VP Sara. No, yung mga script nila noon, pinapaniwala nila yung sarili nila sa VP Sara, walang alam si VP Sara, ipapasa lang yung sagot. Hindi umubra yan. Yung scripted na mga atake mo. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, una rin sa pagsusuri. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam po ninyo, opo, dinideklara ko po na lahat po ng gawain niya ni Risa Hontiveros scripted, no? Dinideklara ko. Alam niyo yung mga tao, madali lang po makilala eh. Ito po pasensya na po kayo kung magyayabang tayo ng konti, no? Kami pong, ngayon lang po, pagbigyan nyo lang po ako, kami pong mga matatalino, alam kagad namin kung yung tao may laman sa pagitan ng dalawang tenga. Ang patunay po na kayo ay matalino po, yung tingin nyo lang, tingin nyo pa lang sa tao. Hindi po yan nakukuha na ganda ng tindig nito, matalino to, hindi po kami nadadaan sa ganun. Kahit na anong itsura mong panlabas, kaya ka namin hubaran once na magsalita ka. No? Yan, tapos na po yung pagyayabang ko. Pasensya na, yun lang po ang gusto kong sabihin. Kaya po yung mga nakaka-appreciate sa inyong lingkod,
'di po ba? Ay yung mga tao na hindi nakaka-appreciate kay Badong, alam niyo na kung anong level ng utak niyan. Nakita niyo naman po yung mga tunay na matatalino. Ngayon lang po pagbigyan niyo lang ko 1 minute lang, para lang po na kaya po naming ma-distinguish once na nagsasalita na yung mga tao. Kayo, marami sa inyo na-appreciate yung ginagawa ko rito kasi hindi po kahit bungi nga ako, kahit naka-t-shirt lang lagi 'no, alam niyo na hindi sa itsura 'yan, eh, 'di ba? O gano'n din po yung mga nagtataka yung marami bakit na kilala ko ng mga tao na bakit na-appreciate ako ng mga tao na mga mukhang matatalino. Pero yung mga tao na na alam niyo na nagtatali-talinuhan lang, 'di ba, hindi nila kayang i-appreciate, gano'n po kami. O tapos na po, balik na po ako sa dati na hindi pagbigyan niyo lang ako kahit one time lang. Kasi ganito po 'yan, eh, unang tindig pa lang po niyan ni Risa Ontiveros, si Leni Robredo, alam ko na po 'yan, walang laman po yung sa pagitan ng dalawang tenga niyan. Alam niyo kung bakit? O eto kay Risa Ontiveros, kalimutan na natin si Leni. Nadadaan lang po niyan sa script. Lahat po 'yan scripted. Bakit ko po ngayon, bakit ko po napatunayan na hindi umubra yung script ni Risa Ontiveros? Alam niyo yung gagawin niya, eh, 'no? Alam niyo yung gagawin, ipapahiya niya si VP Sara. Akala niya hindi hindi kayang sagutin ni VP Sara yung mga katanungan niya. Lahat ng posible. Ang pag-aaral po ng script, paano 'pag ganito ang sinagot, eto ang banat mo. Paano 'pag ganito sinagot, eto banat mo. Na-cover na nila, eh. Eh, ang banat ni VP Sara wala dun sa script nila. Ang banat ni VP Sara, atake. Ang banat ni VP Sara, alam niyo po ang banat ni VP Sara, sa totoo lang, thank you very much muna kay Pam De La Cruz na Pam De La na nagbigay sa atin ng $5. Ang banat ni VP Sara, kontra-atake sa kanya. Ito ay ginagawa mo dahil pinopolitika mo yung budget hearing. 'Di ba? O tapos may atake pa. Ganyan po 'yan, eh. Kaya na kaya po ng matatalinong tao 'yan na i-disregard kung ano yung tinatanong mo at atakehin kita. Kumbaga, sa debate po, kung sino yung nagdadala ng usapan, 'no? Kung sino yung may kakayahang magdala ng usapin, yun po ang mananalo sa isang debate. Lahat po 'yan debate sa mga matatalinong tao, simpleng diskusyon, 'no? Si VP Sara, nadala niya yung debate sa gusto niyang dalhin. Saan niya dinala? Ang lahat ng mga sinasabi mo ngayon ay pinopolitika mo yung budget, 'no? O in-expose niya. Hindi naman tinatanong ni Risa Ontiveros yung mga sinabi niya, eh, 'no? Yung sinabi ni Risa Ontiveros, in-expose siya ni VP Sara, bakit ko nasabi na pinopolitika 'to? Eto sinabi mo 'to, noong Akbayan Congress, sinabi mo na hangga't nasa power ang Vice President, anak ni Digong, ay nakakatakot, may chance na bumalik. So, ikinawing, completely ignoring yung tanong ni Risa Ontiveros, ganun po kahenyo si VP Sara. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginawa ni VP Sara. Nagtatanong kunwari si Risa Ontiveros para i-trap si VP Sara na lahat naman yung proyekto mo na yan, dapat hindi na binabudgetan. Ang script ni Risa Ontiveros, palutangin na redundant. Bakit pa tayo magbabudget kung mayroon na pong ginagawang ganyan? Halimbawa, yung sinasabi mo burial at medical. Meron na pong proyekto niyan yung gobyerno. Bakit ka pa kinakailangang separately budgetan? Ganyan po kabastos. Ganyan po yung script ni ni Risa Ontiveros. Ganyan niya po ipapahiya sana si VP Sara. Completely ignoring yung argumento ni
Hontiveros, papakita ko lang po sa inyo kung ano yung naganap kanina. Bakit napahiya ng 100 times si Hontiveros? Completely ignoring yung kanyang argument. Ang gusto niya pumasok si BP Sara dun sa trap eh. Lahat ng sagot ni BP Sara scripted na yan. May pambanat si Hontiveros. Matagal niya nang inaral yan. Pero lumabas si BP Sara doon sa argument niya. Ang sinabi niya, pinupolitika mo lang yung budget eh. Katunayan, ito yung sinabi mo sa akbayan. Ang gusto mo, mawalan ako ng budget kasi pag may budget ako, babango ako sa tao, naglilingkod, di ba? Kulang pa nga yung sinabi ni BP Sara eh. Kung ako nga yun eh, ano bang mali sa mga paggasta ko? Wala namang maganda po ang napatunayan doon. No? Hindi po nila naatake si BP Sara na may kapalpakan sa paggastos. Ang atake po, kasi kung meron yan, naaral nila yan. At yan ang aatakein. Nagbayad kayo ng ganito sa ganito? Bakit ganun? Ang mahal, parang ganun, di ba? Pero ito po, ang ginawa po ni Hontiveros, dapat hindi ka pondohan. Usually, sa budget hearing, ganito po nangyayari. Hindi maayos. Ang conclusion dapat sa isang ahensya, hindi maayos yung paggastos mo. Dapat hindi ka nabigyan ng ganyang kalaking budget sa susunod. Yun yung mga sa budget hearing karaniwan eh. Kung gusto mong ipahiya yung tao na isinalang nyo sa budget hearing, titirahin mo yan sa paraan ng paggastos niya doon sa budget niya noong nakaraan. Meron na. Sasabihin ngayon ng mapapahiya mo siya kasi hindi ka naman maayos. Hindi naman maayos yung paggastos mo ng pera. Bakit ka namin bibigyan? Hindi kayang palabasin yun ni Hontiveros. Kaya ang ginawa niyang atake ganito. Yung mga project mo ba, doble-doble na yan eh. May project na yung gobyerno eh. Kaya dapat ka nang tanggalan. Kung mapapahiya niya si BP Sara, hindi naman pumasok dun eh. Alam na ni BP Sara yan eh. Kabisado na yung utak mo eh. Simple ka lang eh. Simple lang naman yung utak mo eh. Okay. So gumawa ng bagong argumento si BP Sara na hindi na siya yung natrap at lumabas yung tunay na ugali. Ano yung argumento ni BP Sara? Ang argumento ni BP Sara, kaya mo tinututulan yung budget ko kasi pinupolitika mo. Bakit mo pinupolitika? Takot ka na yung pag natupad, pag binadgetan pa ako, lalo akong sisikat. Takot ka, Hontiveros, pag binadgetan mo tong mga proyekto ko, makikita ng tao kung papaano magtrabaho yung may kapirasong budget. Kapiraso lang po yung budget na pinag-uusapan natin. Wala pang 2 araw yan ng flood control program ni Marcos. 2.2 billion? Magkano ba yung isang araw ng flood control program? 1.4 billion. 2 araw lang yan sa flood control program. Kasi natatakot kang budgetan hindi dahil sa magnanakaw si BP Sara. In-expose siya ni BP Sara na kaya ka natatakot budgetan ako kasi makikita ng tao na nagtatrabaho ko. Kasi nakikita ng tao na yung perang binigay nyo sa akin ay binabalik ko sa kanila. Kasi makikita ng tao na tapat kaming maglingkod. Kasi nakikita ng tao na kahit maliit lang ang budget ko, mas marami kong naitutulong dahil hindi ko binubulsa. Takot ka dahil mananalo ako sa 2028. Takot ka, pinupolitika mo, ayaw mo kong budgetan para sa ganun, maantala ang aking pagkapanalo. Doon dinala ni BP Sara yung argumento. Kaya lumabas po. Ano yung lumabas? Sabi, I don't like the attitude. Wala kaming pakialam sa attitude. Ikaw nga yung gusto mong ipahiya eh. Talking about attitude. Malumanay ka lang magsalita.
Pero gusto mong ipahiya si VP Sara, ang Vice President ng Pilipinas. Ikaw pa nagsabi ng attitude. Pero ang pinakamalupit sa lahat ng expose, sinampal siya sa muka. Never naisip ng scriptwriter ni Risa Hontiveros, never nilang maiisip na si VP Sara ay isasampal sa pagmumukha niya yung panggagamit niya sa mga Duterte. Yung nakiusap siya dahil pangatlong beses na siya. Pangatlong beses na siyang matatalo, no? Nakiusap siya ng karagdagang boto. Nakiusap siya. Ngayon, pinapahamak mo, Risa Hontiveros. Yung chikibam-chikibam. Bakit? Na-expose na kayo eh. Lahat ng pakikiusapan mo ngayon na mga mayor, na mga governor, no? Lahat ng kinakausap mo ngayon para suportahan yung chikibam-chikibam. Ha? Nag-iisip na yan. Puta, malupit pala to. Tulungan mo na. No? Kahit tulungan mo tong Risa Hontiveros, tablado ka pag nanalo tong chikibam-chikibam na to. Kaya walang boto lalo dyan sa chikibam mo. Okay. Hindi makapaniwala na shock si Risa Hontiveros nang inexpose kung gaano sila kawalang utang na loob sa mga Duterte. Siya mismo nakiusap, hindi niya madidinay. Ito, naglabasan po yung mga tweet mo noong 2016. Nilabas po ng mga Duterte. Ito ang sinabi ni Risa Hontiveros nung panahon na nanggagamit ka. Gusto mo ng boto. My heart goes out to Inday Sara. Love, tight hug, Kabaro. Oh, yan yung tinweet mo. Ganyan kayo manggamit sa mga Duterte. Ano sabi ni VP Sara? Pagkapanalo, inatake si President Duterte. Siya po ang kauna-unahang umatake. Hindi po si Lenny. Si Lenny hay na hay pa eh. Panalo ako. Pagkapanalo ni Risa Hontiveros, umatake kagad. Okay na yan, Malu Ancheta. Kung ayaw mo rito, ano ka na kagad? Labas ka na kagad. Wala po akong pakialam. Sige, palalabasin na kita. Kung hindi nyo po na-appreciate itong ginagawa ko, no? At na magpo-promote po kayo rito na lumabas na tayo rito at manood tayo ng mga tweet ng kung sino. Ano lang ang pakiusap ko sa inyo? Mga fans po kayo ng mga big time na vlogger? Pwede po ba? Tiisin nyo naman yung sarili nyo. Huwag po kayong dumayo rito para kunin nyo yung mga viewer ulo. Hindi ko sila mga kalaban tong mga gusto nyong i-promote dito. Pwede naman siguro sa mga question and answer nyo na sabihin yan, di ba? Pag nagko-question and answer na tayo, tsaka kayo mag-promote ng ibang, meron ng ganun si ganun. Meron naka-live na si ganun. Iwanan natin tumatanda na to. Kasasabi ko lang, di ba? Kasasabi ko lang, hindi ako na-appreciate na mga may kakulangan dito. Kaya kung kulang po ang sa pagitan ng mga tenga nyo, konti lang talaga kami. Pero wag nyo ipamukha sa akin. Mga kakampi pa natin yung pinopromote nyo. Kung iba lang po yung prinote nyo, tinanggal ko na kayo. Okay. Alam nyo, galang nyo rin ako, no? Okay, mas magaling sila sa akin. Pero wag nyong habang ako ay nagdi-discuss naman. Simple lang naman, no? May tinweet na si ganun. Okay, tutuloy ko po. Ayon nga kay VP Sara, hindi ako plastic. Hindi po ako plastic. Ako nakikita ko rin na ganito si Attorney Trixie. Nakikita ko rin na ganito. Alam niyo po, kasi nagbubuhos po kami ng effort sa ginagawa namin eh. Inaral po namin to before, no? Kaya sana, alam ko supporter ko kayo eh. Alam ko yung intention nyo, hindi ganun. Alam ko yung intention nyo, makatulong sa iba, di ba?
Tama po 'yan. Pero be ano naman 'no, be courteous. Okay, cooking ina, respetuhin yung host. Ganado kami ngayon 'pag 5 na ito ang pang-34. Hindi pa nga nabasa, cooking, back to topic. Thank you very much, Amik. Yung mga ano nga, hindi ko na nababasa, eh, yung mga nagpakape nga, eh. Meron na bang nagpakape diyan na hindi ko nabasa? Ayan, dami na nila. RML, thank you very much sa 10 Qatar. Basa nga muna tayo ng mga naiwan natin. Amik, pang-apat na raw yata ni Amik. Ayun, meron tayong di nabasa. Basa muna tayo, ah. Francesca, thank you very much sa $199 na pangkape. Baka may hindi pa tayo na ano, eh. Okay. Okay. Punta na po tayo. Katunayan po na usually, Pamdila, thank you very much sa $2. Usually po, after ng mga may usapin sa Senado, ang gawain po niyan, kaya patunay po na si Risa Ontiveros, hindi umubra yung script niya na scripted yan. Usually, magpe-press con yan, no? Alam ko na yan si Risa Ontiveros, eh. Magpe-press con yan after nung may ganyan sa Senado. Magpe-press con yan. 'Di ba? Sasabihin niya ron, eto, nakita naman natin, hindi na kinakailangan na magdoble-doble tayo ng budget. Kaya ko po hiniling na sana ay mapunta na lang yung budget sa mga line program ng ating pamahalaan. Total, yun yung hinanda niyang script kung siya ay magpe-press con. Alam na yan eh. Simple lang naman yan eh. Kita nyo po, bakit hindi siya nag-press con? Bakit si BP Sara? Ito kasi lagi nilang sinasabi kay BP Sara, hindi naman kaya, ang kaya lang ni BP Sara scripted. Hindi naman kaya ni BP Sara pag tinatanong siya ng hindi scripted. Sino po ang scripted at hindi scripted ngayon? Di na-expose sila. Si BP Sara humarap sa mga reporter, pinag-usapan lahat ng gusto nyong itanong. Matagal na naming ramdam yan. Kayang-kaya po ni BP Sara yan na sumagot sa mga katanungan. Nag-aawat lang siya dahil bahagi pa siya noon ng unit team. Bahagi pa siya ng administrasyon. DepEd pa siya eh. 'Di ba? DepEd secretary pa siya. Ngayon punta tayo sa inexpose na ni BP Sara tuluyan ang mga Marcoses. Yung katraydoran ng mga Marcoses. For the first time po to, dinipay na po. Sabi ni BP Sara, mahaba, kinakailangang upuan. Pero maganda yung ginawa ni BP Sara, parang teleserye tayo. Inuunti-unti niyang ine-expose yung katraydoran. Una, in-expose niya, balikan lang natin, yung kawalan ng aksyon ng presidente sa mga sinabi niyan. Gusto niya maging katulong ang presidente. 'Di ba? Kawalan ng aksyon sa pag-expose niya sa mga maling ginagawa. Yung mga maling ginawa sa pagbabudget, paggastos ng budget. Ano po ang sinabi niya? No? In-expose ko, wala akong naging katulong. Walang tumulong sa akin, wala akong naging kakampi pala. In-expose niya yung maling paggastos. Hindi siya kinampihan. Bagkus na nawagan sila lahat. Alam nyo, ang pinakamalaki yung pagkakamali. Narerendahan nyo pa si BP Sara. Di ba? Narerendahan nyo si BP Sara nung panahon na siya ay DepEd Secretary pa. Hindi siya magsasalita ng against eh. Bakit? Bahagi siya eh. Alam niya kung paano maging leader. Thank you very much muna kay Ditz to 2011. Mabuhay ang Duterte. They truly love the Philippines and the people. Maraming salamat po sa $4.99 na pangkape. $4.99. Okay. Si BP Sara, tapos nanawagan kayo ng mag-resign ka na.
Alam niyo kung ano lang yung bakit sila nananawagan? Kasi wala kang ginagawa habang binabanatan ng pamilya mo si President Marcos. Ayon nga sa kasabihan 'no, "Be careful what you wish for, it may come true." Bahala na kayo. Mas maganda kasi sa English, eh, 'di ba? Mag-ingat ka sa wish mo, baka magkatotoo. O yun nung nag-resign, hindi niyo na kayang rendahan, hindi niyo na kayang awatin. Lahat ng mga expose ni Guban, expose ng kung sino-sino, expose, tinabunan 'yan doon sa hearing at afterwards na ano na naman ngayon, sino na naman laman. Nakakahiya na po ngayong itapat yung expose ni Guban, 'di po ba? Kung kayo po dyaryo, ang dami pong ginawa ng Senate hearing na 'to. Una, pinatay niya lahat ng mga nagmamarunong na yung pinatay niya yung issue sa paninira sa mga Duterte. Isang shot, pak! Lahat 'to politically motivated. Napaliwanag po lahat sa expose. In-expose niya si Risa Ontiveros, at the same time in-expose niya, inaawat mo kung magkaroon ng budget, politically motivated lahat 'yan. Eh, ano pang ang kakapal naman ng hiya ng press kung isisingit pa sila Guban, isisingit pa yung mga, nagmamarokulyong mga, congressman na hindi naman kilala, yung mga young guns kuno na mga congressman na hindi naman kilala. Maisisingit pa ba nila yung pagbira nila kay BP Sara? Wala na. Tinabunan na lahat yung pwede nila maging issue. Napakababaw na ng issue na yan. Bahagi yan lahat ng paninira sa mga Duterte. Ganun po, makikita yan ng mga Pilipino. Lahat ng ginagawa, wala na yan. Guban-guban, yang mga young guns na yan, expose namin. Kasi meron silang budget noon pa, 51 billion. Expose namin. Kasi AGK, walang katapos ang AGK. Wala na po lahat yan. Pag pinag-usapan pa yan ng press, ha? Ano yan? Balita pa ba yan? Binaon ni BP Sara sa unang banat lahat ng atake sa kanila. Kailangan yung gumawa na uli ng bago. Kasi durog na yan. Tinabunan na yan. Kung kaya nyo uli, ano nyo uli siguro ba? May bago na naman po akong expose. May narinig pa ako. Bukod dun sa nauna kong narinig, may narinig na naman ako, wala na yan. Iba na pinag-uusapan ngayon. Yung katraydoran na ng mga Marcos. Ang tindi po nito, sabi ni BP Sara, hindi na po nangimi si BP Sara na sabihin niya to. Lumapit sa kanya ang mga Marcos. Hindi kami mananalo kung di mo kami tutulungan sa Mindanao and Visayas. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity. Pinamukha sa inyo, no? Yung pakiusap ninyo, dati vague lang, eh. Parang sinasabi lang nakiusap. Okay, pati pagtakas ni Mayor nag-alis go, natabunan. Thank you very much, Amik, sa quadruple, panlimang pagkakataon. Hindi kami mananalo kung di mo kami tutulungan sa Mindanao at Visayas. Yan po ang sinabi sa kanya ng mga Marcos. Bakit siya pagbigyan lang ba mga Marcos? Hindi. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Diyan sa threat, alam nyo, sa totoo lang, yun yung kinatatakot natin, di ba? Subukan nyo, ganun yung mga pronouncement natin na nagmamatapang tayo. Subukan nyo na impeach si BP Sara. Hindi na kami mananahimik, etc. Dati ka namang hindi nananahimik. Ha? Dati ka namang hindi nananahimik. Badong, ano ba pagkakaiba ng pagtahimik mo? Siyempre, tapang-tapangan lang tayo nun para baka sakaling maawat sila. Pero alam niyo po, ang impeachment kay BP Sara, wala na eh.
Alam niyo mas gusto nga namin i-impeach niyo si VP Sara na rin. Alam niyo kung bakit? Kasi ma-expose kayo lalo katulad ng panawagan yung baka magulat kayo sa makakapag all out na talaga si VP Sara ng atake na lang. Hindi na siya Vice President, aatake na lang siya. Kung sino man ang ilagay niyong Vice President, yari. Lalo na kung si Martin ang ilalagay niyo. 'Di ba? Okay. Ito po ang reaksyon ni VP Sara dito sa impeachment. Itutuloy natin, nauna lang natin sabihin. Ibig sabihin, yung mga Marcos desidido na makabalik sa kapangyarihan. Mare-realize nyo naman yan eh. Kasi 2016, dinikit na nila si BBM, dinikit na nila kay Pangulong Duterte. Parang ang buong akala mo na si BBM talaga ay Duterte. May mga nakasomblero pa na Duterte legacy. Halatang halata eh, no? Yung panggagamit nila pagdedikit. Katunayan lahat ng vlogger nila. Akala ko hindi naman kilala yung mga vlogger na yan. Hindi ko naman kilala yan lahat. Dito na kami nagkakakilan-kilalan. No? Okay. Akala ko nga, Duterte talaga sila. So talagang Duterte yung pinopromote ng pati ng mga vlogger niya. No? Kaya talagang wala pong mula 2016 dinikit talaga nila. Nasa forma sila na gagamitin nila si Pangulong Duterte para makabalik sa kapangyarihan. Kaya po doon yun, no, yung panliligaw nila kay VP Sara. Yan ang hindi kayang itanggi ng mga, kasi kung itatanggi nyo na niligawan ng Marcos si VP Sara, hindi lang po kayo simpleng na manggagamit, sinungaling pa kayo. No, yung sinasabi nyo ngayon na si Marcos ang nagpanalo sa kanya. Ayan sinabi, oh. Hindi kami mananalo sa Visayas at Mindanao kung hindi mo kami tutulungan. Sa usapin ng impeachment, yan yung pinalalabas nyo, no? Dati natatakot tayo baka impeach. Ngayon wala na rin tayong takot kahit po impeach na, no? Ito po. Sabi ni VP Sara, kapag paalisin nila ako dito o impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman ginustong tumakbo presidente. Hindi ko naman ginustong tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangang nagkaroon din siya ng ng afterthought nung katatanggi niya at kaliligaw ng mga to. Sabi sa inyo hindi po pwedeng umayon si VP Sara na ganito ang usapan. Ganito kasi pinalalabas ng mga BBM vloggers unity, nanalo na sila, di kanya-kanya na. Tamo, ugali. Hindi po ganun. Tinitiyak ko na may pinangako kay VP Sara. Mapapaano mo yan na ganito? Takbo ka sa amin. Unit team tayo. Kahit mas malakas ka kung tatakbo kang presidente, mag-vice president ka na lang. Para pag nanalo na tayo, tatanggalin, ka na namin, tatablahin ka na namin. Hindi po ganun yun. Meron po silang pinag-usapan nun. Eto na po, nilalantad na po ni VP Sara. Ang pinag-usapan po nila, yung kanila pong commitment, unity and continuity. Dahil marami pong mga big ticket project si Pangulong Duterte sa Mindanao, Visayas at Luzon. Yun yung pagkakaano niya kasi marami sa Mindanao baka mabitin, no? Yun po ang dahilan ng pag-unity. Yung panawagan na unity and continuity. Tuloy natin. I-continue natin ang pagbabasa. At naisip ko at that time, if I am Vice President, naging practical siya matututukan ko yung mga proyekto na iyon na wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na silang lahat. Wala na po yung continuity na big project
na gusto niyang tutukan, lalo na sa Mindanao, Visayas at Luzon. Kasi unappropriated. Ibig ba sabihin tayo ba yung magba-budget do'n? Hindi po, kahit po yan ay foreign base, ayon sa paliwanag ni Senator Amy, kahit foreign base yan, kinakailangan mong budgetan yung mga hindi ba-budgetan ng foreign funder. Tulad ng, yun nga, yung right of way. Hindi naman kasama sa ano yan eh. Hindi po kasama yung mga right of way sa gagastusin eh. Ang kanila, yung kontrata nila, magtatayo sila ng Mindanao Railway. Yun na lang Mindanao Railways eh. Pinahinto nila yan. Lahat. Ang laki sanang development nun. No, Mindanao Railways, wala na po. Buong Mindanao magkakaroon na ng railways, wala na. No? Ganyan po sila ganyan po trinidor ng ano na to. Ngayon, sa revelasyon po na ganyan, maunawaan na ng mamamayang Pilipino bakit lahat ngayon ng Congress, hindi lang po to simpleng ano eh, hindi na po to simpleng kasi nga sisiraan lang yung mga Duterte, hindi po. Ito po bahagi ng pagtatridor sa mga Duterte. Tanggalan na sila at manatili sa power to, no? Kaya kita nyo, ano ba pinag-uusapan nyo tungkol sa paano mapapababa ang bilihin? Ano ang sino ang diniin ninyo diyan sa pagbaha sa Maynila gayong may 1.5 billion a day na budget na merong 5,500 flood control project? Wala silang dinidiin. Lahat ng investigasyon, lalo na sa HOR, nakasentro patungo sa Duterte. Yang Alice Go na yan, wala yan. No? Sapat na sa kanila na buhayin yung Pogo, tapos sasabihin nila, Pogo, kay Duterte yan, di ba? Kaya po expose po sila dito kay BP Sara. Okay. Ano pa ba yung ano natin? So handa po sa impeachment. Ito nga po ang malupit eh, no, sa lahat. No? Dati, pag may usapin ng impeachment, inuuna po yung kaso. Pinalulutang muna yung kaso bago yung process ng impeachment. Sa kakapalan po ng mga tao ngayon, mga supporter po ni PBBM, wala na pong pinag-uusapan na ano eh, na ikakaso eh. Nakakahiya. Parang i-impeach ka kahit na wala pang kasong pinag-uusapan, madali ka nang hanapan. Yun yung pinararating nyo sa mga tao eh. Pinalulutang yung impeachment. Hindi po ibig sabihin na kalaban nyo sa politika o oposisyon. Dapat impeach. Pinalulutang po nila na masama ang kumontra sa gobyerno ni Marcos Romualdez Araneta. No? Kaya kung kontra ka, dapat ka lang matanggal sa pwesto. Hindi po ganyan ang demokrasya. From the very beginning, ang demokrasya po ay rule of majority. Kung may majority, mayroon pong minority. Ganun lang po sana yun. No? Okay. Ano pa ba? Baka sa sobrang ano natin. Okay, yan lang po, no? Parang may dapat pa ako mamaya maalala